The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it is written in the law of the Lord. Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves or 2 young pigeons, in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles, and the glory for your people Israel." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The problem of a God-made man, born of a woman, is that he will have a parent. He will have a parent. And because you have a parent, you will have a relatives. Can you imagine? Jesus will have and have a relatives. Hindi lang yung may relatives ka. Meron kang ninuno. Na kung saan, kadalasan pagsimbang gabi, binabasa yung genealogy. Di po ba, no? Yan yung mahabang reading na anak ni anak ng anak. Hindi po ba, no? Na yung mga tao kahit nakatayo, tulog na. Ha? Na walang maalala kung sinong anak ng may anak. Hindi po ba? Bakit kailangan basahin yon? Para maintindihan mo na si Jesus ay talagang tao. At yon kita mo, ang ninuno, hindi perpekto. Mayroong mga magnanakaw, mayroong mamamatay tao, mayroong prostitute. Ha? Sadyang hindi perpekto yung pagkatao na kanyang niyayapos. At yun ang sinasabi ng second reading. Kaya nga, may mga pagbasa sa nakalipas na araw na may mga kamag-anak siya na hindi naniniwala sa kanya. Hindi dahil hindi ayaw nilang tanggapin na siya ay kamag-anak, kundi unang-una, hindi siya mayaman. Hindi siya mayaman. Ano sabi? Dahil anak siya ng karpentero. Di po ba, no? Sabi nga nila, money is relative. Di po ba, no? The more money you have, the more relative you have. Di po ba, no? Kaya pag ikaw ay mahirap, wala kang relative. Di po ba, no? Ganon talaga ang buhay. Niyapos ni Jesus, hindi lang yung kagandahan ng pagiging tao, kundi yung kadustahan, kapulaan ng pagiging tao. Anong meron sa unang pagbasa? Well, mayaman ka man, mahirap ka man, mabuti ka man, masama ka man, ano sabi sa unang pagbasa? Lahat ay dadaan sa paghusga ng Diyos. Lahat.
lahat ay dadaan sa pag-uusga ng Diyos. Anong meron tayo sa araw na ito? Kapiestahan ng Candelaria. Candelaria. Hindi ko alam kung naintindihan nyo kung ano ibig sabihin ng Candelaria. Ano po? The word Candelaria comes from kandila. And kandila means candle. Di po ba? Di ba? Tama naman. Parang, matatalino kayo, alam nyo yan. Di po ba? No? Ngayon, anong meron sa gospel with regard to Candelaria? Hindi dumating ang Diyos para maging kandila. Dumating ang Diyos para maging liwanag. Ang ibig sabihin ng Candelaria ay hindi lang Candelaria, kundi gabayan ang isang bata sa gitna ng madilim na daan. That is the literal translation of Candelaria. To guide a child with the light as he traverses in a dark alley. Ngayon, para mas maintindihan natin, ang bawat isa sa atin ay isang kandila. Ang bawat isa ay isang kandila. Pag ilabas niyo ang kandila, iba't ibang hugis. Di ba? Ano pa? Iba't ibang hugis. Mayroong malalaki, may payat, di ba? May kandilang mamahalin, may kandilang mura lang, di po ba? Ano? Iba't iba. May kandilang matigas, may kandilang hindi pa nasisindihan, balina, di po ba? May kandilang kahit malakas ang hangin, hindi namamatay ang apoy. Mayroong kandilang aandap-andap. Sa madalit sabi, ang kandila ay nagsisimbolo ng ating mga pagkatao. Pero para saan ang kandila? Para saan ang kandila? Dapat ito ay nagbibigay liwanag. Nagbibigay liwanag. Ano ang analogy? Pag madilim ang lugar at ikaw ay nagsindi, ang iyong anino ay maitim na maitim. Di po ba, no? Ang bawat isa ay merong maitim na anino. Na kung saan ang iba sa atin takot sa sariling anino. At habang tayo lumalapit sa liwanag, lumalaki ang anino. Di po ba, no? The irony of approaching the light is to reveal how big are your shadows. How big are your shadows. But if you notice, when the environment is well lighted, you can hardly find your own shadows. The invitation is to what? To go to the light. To go to the light. We are not the light. We can be bearers of light. But we are invited to go to the light. And the light will banish our own shadows. But what is the problem with being in the light? Pag ikaw ay nasa liwanag naman, yung dumi naman ng mukha mo ang mas maliwanag. Hindi yung iyong anino. Nawala ang iyong anino, pero luminaw ang dumi ng mukha mo. Yun ang mas malungkot, di po ba, no? Ha? Di ba? Sabi nga nila, nung pandemic, dahil naka-face mask, ang daming maganda. Sabi nga nung isang babae nagsabi nito, alam mo, Father, hindi ko alam bakit nag-face mask ako, dumami ang nanliligaw sa akin. Oh, sabi ko, baka magandang mata mo. Di ba, no? Pero dahil yun ang sinabi niya sa akin, kahit may pandemic, pag nagkakasal ako, pinapatanggal ko ang face mask. Di po ba? Baka hindi niya nakita na walang face mask niyan. At nung matanggal na, ito pala. Di ba? Baka magkaayawan, di po ba, no? Tingnan mo, yan ang mukha niyan, di po ba, no? Di ba, no?
I guess alam naman ng mga babae yan. The psychology of what? What is the most beautiful part of a woman? Ano daw ang pinakamagandang bahagi sa isang babae? Ano sagot? Ang kanyang labi. The lips. The most beautiful part of a woman's face is his lips. When she is not talking. Mayroong catch siya, no? When she is not talking. Ano po? Ay kaya pag naka-face mask, not talking eh. So, hindi kita kung pangit, di ba ba? Ano? Ha? Alam naman ninyo ito. Ha? Kaya nga sabi nila, pag manliligaw ka, ha? Kumain kayo ng atis. Sabi, bakit atis? Nakakain na ba kayo ng atis? Pag subo mo, kita mo ang nguso ng babae. Di ba? Ha? Kung walang atis, umorder kayo ng chicken feet, parehas lang itsura nun. Oh, ganyan pala mukha ng misis ko. Di ba? Why are we talking about this? Why are we talking about this? Because we only want to accept what is beautiful in us, but we fail to accept the things that are ugly. Mahirap yung ang tanggap mo lang sa sarili mo, yun lang maganda. Pero ang Diyos tanggap niya kung ano hindi maganda sa iyo. Di po ba? Anong klaseng kandila ka? Mahal ka ba? Mura ka ba? Malaki ka ba? Payat ka ba? Di po ba? Pero pagdating sa huli, mamamatay tayo at tayo pupunta sa harapan ng Diyos na isang kandila. Ang malungkot na kwento nito ay dumating ka sa Diyos na hindi ka man lamang nasindihan. Hello? Dumating ka sa Diyos na isang kandila na hindi ka man lamang nasindihan. Ano ibig sabihin nun? Sa unang pagbasa, huhusgahan ka na wala kang ginawa sa buhay. May mga kandila, dahil mahal, ayaw sindihan. Anong nangyari? Wala siyang pakinabang. May mga kandilang madaling maubos. At least nagamit. May mga kandilang habang nasisindihan, pangit ang anong dito, yung mga tulo-tulo, di po ba? Ano? Pero at least nagamit. Mga minamahal na mga kapatid, isipin ninyo ito, anong klaseng kandila ka? Tumulo ka na ba? Kung ang kandilang yan, ang palatandaan ng pagtulo niyan ay iyong mga pagluha. Ibig sabihin, lumuha ka na ba? O hindi ka lumuha? Dahil hindi ka nagsindi. Tumabi ka lang sa kandila ng may kandila. Di po ba? At kung ikaw ay halos mauubos na, kalugod-lugod ka sa harapan ng Diyos dahil ginampanan mo ang iyong pagiging kandila sa mundong ito. Tandaan mo, hindi ikaw ang liwanag. Kandila ka lang. Kaya pag tinanggap mo ang liwanag, sadyang ang kandila ay mauubos. The more you accept Jesus, the more it is for you to be consumed. Have we been consumed? Or we have been very comfortable with our lives? Again, my brothers and sisters, sabi nga nila, mahal man o mura ang relo, may diamante man o pipitsugin ang relo. Ano ang mahalaga sa relo? Nagsasabi ng tamang oras. Sapagkat
Kung ikaw ay mamahalin at hindi ka naman nagsasabi ng tamang oras, hindi ka relo. Ang tawag sa iyo, diamante. Diamanteng walang pakinabang dahil pag tinatanong, anong oras na? Sabi ng iba, at least Father, tama ako sa 2 beses. Kung alas 8 lang ang nakalagay sa akin, tama ako sa alas 8 ng umaga, tama din ako sa alas 8 ng gabi. Hindi po ba, no? Sabi ko, mag-ingat ka, baka tamaan ka ng Diyos. Hindi ba? Masyado kang pilosopo. Again, I hope you're getting the point. We are not the light. Who is the light? Jesus. And the more we embrace the light, the more it will consume the candle in us. Amen. Going back to what I've said, the second reading reminds us, my brothers and sisters, that when God became man, He embraced, accepted not only the good, but even the not so good or even the bad in our humanity. Tinanggap, niyapos, minahal ang lahat na maganda at hindi maganda sa ating pagkatao. Anong panyaya? Naway matutunan mong mahalin ang iyong pagkatao, hindi lang yung maganda sa iyo, kundi ang mga bagay na ngayon, kahit ngayon, nahihirapan ka pa rin tanggapin. Mahalin mo ang iyong pagkatao. Anong meron sa unang pagbasa? Sapagkat pagdating ng araw, tatayo tayong lahat sa paghuhusga ng Diyos. Hindi tayo ang liwanag, tayo lang ang kandila. At ang kandila, kahit gaano kaganda, kung hindi nasisindihan, huwag niyo itong kakalimutan, wala itong silbi sa harapan ng Diyos. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.